ba yung gago for canceling and not responding to the delivery food rider? Uy guys, wag nyong gawing habit yan ha. Kawawa din naman sila in this economy, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng ng mga bagay-bagay, utang na loob. If you're gonna be canceling something, please be responsible for the bayaran nyo pa rin sila. Okay, ang kwento, last night around 10 p.m., umorder ako sa Foodpanda. Nagsabi siya ng Foodpanda through card payment. So, syempre, as usual, tinatrack ko yung progress ng order ko. After about 20 minutes, nakita ko medyo delayed siya. I received yung templated message from Foodpanda na medyo traffic daw, which is weird kasi nga anong oras na. Nakakuha rin ako ng message from the rider na on the way. E di hinayaan ko lang. Di naman ako nagmamadali. Tapos tumagal pa siya for maybe 10 minutes. Kasi you always check so I know kung nasa na siya. As per app, papunta pa lang yung rider sa resto nito. Tapos medyo na-busy ako sa work. Nung pagtingin ko nakalagay delivered na with photo proof. Di nagulat ako. First time nangyari yun eh. Lumabas ako sa house to check kasi baka mamaya naiinip naghihintay. Pero hindi eh. Walang tumawag sa akin. Paglabas ko, wala ring tao. Di rin namin narinig tumahol yung dogs. Di pagbalik ko sa loob, I inspected the photo further. Tapos nakita ko nasa tabing kalsada siya. Nasa gated subdivision kami. And the hand holding the drink is definitely not mine. I tried to message the rider pero pag tagged as delivered na pala, nagko-close na yung chat. Yes, this is the most frustrating thing. So go, nireport ko na. While pinaprocess yung report, nag-text si rider na napindot niya lang daw and papunta na raw daw siya. And I was like, paano mo nalaman yung location ko canceled na? Na-process naman na yung refund, nag-place ulit kami ng order, then maya-maya nag-text at tumawag siya, nandun na raw siya. Definitely not sa bahay kasi tahimik yung dogs. Kahit nga butiki sa pader, kinakahulan nun. Di ko na sinasagot kasi for what for? I don't want to argue. He knows what he did, but after persistent calling, I answered. Sabi ko okay na kasi na-process ko na yung na-process na sa Foodpanda yung transaction, etc. Paid naman na yon, so sabi ko bahala na siya kung anong gagawin niya. Kaso nung nag-order kami, walang tumatanggap na rider. Tinawagan kami ng resto and sabi, baka raw ni-report kami as doing prank orders nung unang rider kaya lahat daw ng tatapat na rider kina-cancel. Sabi niya, nakakatatlong rider na raw na nag-cancel sa new order. Anyway, pina-cancel ulit namin sa Foodpanda support. Then, pinick up na lang namin in person. Kaya nga kami umorder kasi tinatamad mag-drive, lol. Ngayon, ako ba yung gago for canceling the order and not responding to the rider? Wow! May ganito palang kalakaran sa mga deliveries. Yung mga ganito. Kasi sabi dito, kaso nung nagre-order kami, walang tumatanggap na rider. Tinawagan kami ng resto, sabi baka daw ni-report kami as doing prank orders ng unang rider kaya lahat daw ng natatapat na rider kina-cancel. So parang I do get it kasi marami na nga nagpa-prank orders tapos maraming riders na pumupunta sa iisang location tapos hindi naman pala existing yung person or yung talagang umorder. I do get that kasi sayang naman din yung oras, pagod, panahon, pagkain, pera, di ba? Pero yung mga ganitong klaseng parang scenario, hindi ba dapat parang Foodpanda na yung nagsasabi na wait lang, ni-report na nila na hindi to prank kasi nagbayad kasi sa card. But I think parang may mali sa ganito, yung parang mahirap i-judge. Pwede din kasi system failure or siguro na mali lang yung rider. Paano kaya kung sinagot niya yung tawag ng rider? Or ginagamit niya talagang parang kasi may mga riders kasi na hindi naman talaga nila alam kung nasaan. Pero nasa subdivision kasi. So, may mga house number naman yun. May mga street name. Pero minsan kasi may mga ganun talaga na nawawala pa rin sila. So, kapag tumatawag po yung mga riders or kapag alam nyo meron kayong ipapadeliver sa bahay ninyo,
answer the call. Pero sa situation niya kasi hindi naman daw kasi tumawag. Tapos nakita niya delivered na. So, sabi nga napindot, ganon, stuff. Tignan nga natin yung sabi ng comment, sabi dito. Di ka gago. Every time nangyayari sa akin yan, the minute nakalagay delivered with photo, pinaprocess ko agad ang refund. Ba't kasi binabother ka pa nung rider, siya naman yung may mali? To be honest, I gave him the benefit of the doubt kasi first time it happened to me. Kaya lumabas pa ako. But I don't think mapipindot mo bigla yung delivered with a clear photo proof. Di kaya na-deliver niya sa iba to? Kasi bakit may photo proof? Sino nag-claim nun? Diba? Sabi dito, di ka gago? Definitely not. Doing Panda before, sa swipe mo pa kaya yun, huhu. Tapos yung sa photo, I'm assuming na maayos yung pagkakakuha. Impossible na di alam ni rider ginagawa niya. Switch na lang muna siguro kay Grab. Though super sayang ng deals kay Panda. Pili ko nagkamali lang ng order na natag as delivered. Baka. The photo was clear, kaya nalaman ko na nasa tabing kalsada siya. Ang iniisip ko, baka may penalty sila pag longer than usual delivery time. Tama ba hunch ko? Yes po, lalo na kung paulit-ulit. May risk na masuspend account or di mabigyan ng bookings for a while. Pero dapat nakipag-communicate pa rin sa inyo. Na-try ko din yan dati, haha. Pumayag naman si customer na i-complete ko na, though COD yun. Yan. Walang penalty. May oras like 10 minutes. Pwede mo ERTV yung food. Pero yung penalty like matagal ma-deliver, walang ganon. Oh. Di ka gago, scammer yan. Dapat i-report mo ulit na i-clear record mo. Sige, will do. Baka di na ako maka-order ulit eh. Yun lang. Kung kunwari parang parang blacklist ka sa listahan ng Food Panda na prankster, ganun. Pero nakaka-hassle naman. Kaya nga ako nag-grab para hindi na ako lumabas eh. Tapos, Kaya naman ako nagpa-deliver para hindi na ako lumabas eh. Tapos ang ending, lalabas pa rin ako. Wow. Sana nag-dine-in na lang ako. Anyway, may ganyan dati sa akin sa Lazada. Delivered na yung item. Harap ng gate yung picture pero walang inabot. Ni-report ko nga. E di lumitaw siya kinabukasan pero dapat kasi hindi niya ginagawa yun. Allah! Asan na yung mo? Asan na yung package mo? Dala niya? Or parang dapat to be delivered that day pero hindi na siya umabot. So parang pinagpabukas niya pero may hinahabol siyang quota na na-deliver na niya. May ganun ba sa mga delivery services, mga logistics, ganyan? Kasi alam ko may quota yan, mga yan eh. May quota. Kunwari per area, nakasampo, 20, may equivalent na commission or something. Hindi lang ako sure ha, pero parang I think parang ganun yung nakikita ko when it comes to delivery services. Kaya yung iba, di ba, nagmamadali, ay, malayo, or walang mga kasabay or along the way. Di ba?